Walang iba, kundi ang ating kapartner na si Cherry Light. Magandang umaga, Cherry. Magandang umaga, Franco, at sa lahat ng ating patuloy na tumatangkilik at sumusubaybay dito sa SMNI at sa lahat ng ating mga kapatiran na patuloy na nagdiriwang para sa ating 39th anniversary, kasabay din ng Global Workers Camp at sa lahat din ng ating mga taga-subaybay sa buong mundo. Magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, tuloy-tuloy tayo sa ating gagawing pag-update para sa ika-12 araw na pagkubkob o illegal na pagkubkob ng mga PNP sa KOJC compound. Ayan. Yes, at sa linya po ay atin po makasama para magbigay ng detalye sa kasalukuyang kaganapan sa KOJC compound si Miss Brenda Manalo. Brenda. Brenda, magandang umaga. Yes, magandang umaga sa inyo, partner Cherry and partner Franco. Nandito tayo ngayon still sa KOJ. Yes. Brenda, kumusta na? Anong update dyan para sa ika-12 araw ngayon ng illegal na pagkubkob ng mga kapulisan dyan sa KOJC compound? Nanatili dito at hindi sila nababawasan kundi nadadagdagan pa yung mga bilang ng mga pulis at they come and go dito sa ating compound. At partner Cherry, partner Yes. Franco, ako lang i-recap ko lang ang mga nangyari nitong mga nakalipas na magdamag. Yes. Bale, yon, ganun pa rin ang presensya ng mga police. Pero what transpired last night kasi, yung ginawa na ito na naman ng mga kapulisan na all the while we thought na wala ng tension, na meron ng mga mumunting mga negotiation between the leadership of PNP. Not Torre kasi hindi naman siya nakikipag-negotiate. Si Marantan ang negotiate ng ating lawyer ni Attorney Torion. Pero suddenly, kagabi, mag-aalas 12 ng hating gabi, ay itong mga kapulisan, hindi sila yung mga naka-blue uniform. Bale, dumating sila na merong tatlong pulis na naka-camouflage. Tapos may bit-bit sila na cooler na kung saan ay syempre i-check ng ating security sa Emerald Gate. Pagkatapos, partner Cherry, yung bit-bit na cooler, pag-check, nirefuse nila na buksan. Tapos, halata masyado sila na meron silang hindi magandang intention sa kanilang daladala. Kasi pagka nung sinubukan ng SMNI crew at saka ng security na tingnan at i-check at i-inspect yung dala nilang mga nakapasok doon sa cooler, ay biglang tumakbo pabalik ng highway. At kung saan ay pati yung kasama niya na may daladalang props, na lang sila ng script, hindi na lang nila ginawang pulido, kasi merong dalang mga mineral water yung kasama nila. So if you are not a thinking man, isipin mo na lang yun, pagkain at saka mga mineral water. Pero yung kanilang sinakyan ng na sabing mga gamit ay kinarga sa van, tapos umalis yung van. Private vehicle siya kasi ang kanyang plate number is private. So pagkatapos nun, pag-alis nung van na yun, bumalik sila. Namataan na naman na bumalik sila. Akala kasi nila hindi tayo, hindi mga eagle eye gani na sharp ang mga hindi lang yung mga nagbabantay, kundi mga KOJC workers. Bali, pagbalik ng van, eto na, after ilan lang minuto, siguro 1 or 2 minutes, just imagine, merong ipinasok na isang bag na maitim na kung saan ay may laman. Tapos, inire-refuse nilang yun yung style nila, i-refuse nila na ipa-check sa ating security. So, ang ginawa ng ating security, hinabol, at saka ng SMNI crew, hanggang doon sa kanilang destination. Ang destination pala noon ay sa katedral. So, nakalusot yung isa, hindi natin batid kung ano ang laman. Pero ito na, nagsunod-sunod na sila. Nagsunod-sunod na yung mga bag na kulay itim na may mga laman. Hindi natin mabatid until such ng pag-refuse nila sa pakiusap natin na pwede po i-check lang muna natin ang dala-dala ninyong bag.
since nag-refuse sila, hinabol namin. And I was one of them na talagang hinawakan ko kung ano yung bag para to know kung ano yung kanila bang ipapasok. So pagka ako doon sa bag, it's bato, mga bato, graba. And then, hindi lang isa, dalawa, tatlo. Napakarami ng bag na kanilang ipinasok. So, para saan ang buhangin at graba? Para saan ang mga bato? Kasi hindi nila ma-deny kasi yung ibang mga bato at buhangin at graba at posibleng may semento pa rin yung kasama ay nahulog doon sa may tabi ng highway kung saan doon sila nagdiskarga. And what is deceptive pa sa ilang ginawa is nagtakbuhan. Yung mga pulis na nagbitbit papunta doon sa katedral. Pinipigilan namin pero wala sila talagang naririnig at determinado sila at naipasok nila doon sa katedral. So, ganun ba ang sinasabi ni General Torre na na transparent? Na walang illegal silang ginagawa. Ano yun? By the basis of warrant of arrest document, may gagawing construction na ba dito sa loob ng ating compound at particularly sa loob ng katedral? Ano ba kaya ang plano ng Brenda, ng mga kapulisan? Brenda, hindi kaya ito may kinalaman doon sa plano ng Senado na magkakaroon ng ocular inspection at public hearing dyan sa KOJC compound ngayong Biyernes? Kaya parang nagmamadali sila na meron na naman silang mamanipulahin sa loob ng katedral. Ganun ba? We cannot discount the possibility, Partner Cherry. Why? Because, ito yung klase na operation for the first time in the history of the Philippines na kung saan merong, kumbaga po halimbawa na may mga pagbabago, let's say halimbawa may paparating na hearing. Tapos ang mga media pa, first time nakapasok at inilibot talaga ni Attorney Torion kagahapon. So, ngayon, nagpasok na sila ng mga ano yun, para ba meron silang tatabunan na hinukay nila? Kasi it's bato, graba, and also, saan pa ginagamit ang bato para pag-jackstone? Of course not. Yun. Ayun. Gagamitin yun something na parang ba sila, mix ng semento sa loob, whatsoever. Pero lahat yun ng mga bag ng mga bato is papunta ng KOJC Cathedral. Sa basement, Brenda, wala naman silang ipinuslit para doon, Brenda, na mga gamit din. As of kagabi, yun ang aking nakita na yung mga bag ng bato at semento. Tapos, yung madagdag ko lang, yung basement ng JMC, meron ding mga doon, mga movements na kung saan yung mga tao na nandun ay nag-aalisan, naglalabasan. So, Ayun. if this is still connected with if it is still connected with the forthcoming hearing ng Senate, we cannot tell. Pero as per baka nagmamadali sila na i-cover ang anumang pinagagawa nilang hukay doon sa loob. Kasi kumbaga halimbawa pag dumating ang Biyernes, tapos syempre may authority ang Senate kasi mag-ocular inspection sila. So anong kanilang mabubulagta sa kanilang bubulaga sa kanila ng mga senaryo. So yun, baka yung 10 feet na hukay maging 13 feet na plus yung pa sa katedral. Abangan na lang natin, Brenda, abangan na lang natin, Brenda, kung ano na namang ihaharap na kasinungalingang pahayag ni Torre. Kasi sa lahat naman ng bagay, meron siyang mga dahilan ng kasinungalingan. Yes, Father Cherry, siya yung tipo ng leader gani na na hindi nag-mature sa kanyang pagka-leader kasi bakit? Masyado siyang pikon. Natitrigger ka agad siya, madali siyang mainis sa mga ginagawa ng kasi kung sa paglaki natin from pagkabata hanggang ngayon, nakita natin ang image ng police na may self-control, may mature na pag-iisip, na emosyon. Ito talaga nakita ko for the first time para siyang
pumapatol, pikon na pikon, at pinipersonal niya lahat. Anuhin niya ang SM Minay, pati ang ating mahal na pastor, although sabihin mo na dapat sana professional at saka trabaho lang ang iyaha pagbigay ng statement. Pero di ba narinig natin mga personal niyang mga banat at saka tirada sa SMNI at saka kay pastor. So ginawa niyang personal itong mga nangyayari sa aking pananaw, sa aking palagay. Ayon, isa na lang, Franco. Kasi kahapon parang nagbigay din siya ng statement na sinasabi niya na meron daw death threat ang kanyang pamilya dahil nga sa patuloy na umuusok na issue sa pagitan ng PNP at KOJC. Parang na naman, isa na naman tong malaking kahangalan, malaking kabaliwan, malaking kasinungalingan. Paano magkakaroon ng death threat ang kanyang pamilya na halos araw-araw, libo-libong mga kapulisan ang kasama natin na sila ang nagbibigay ng threat sa atin, sa KOJC, sa lahat ng mga missionary na nandyan sa loob? Madali lang magsabi nun, partner Cherry. Kahit nga ako sabihin ko, pwede ko magsabi na may death threat ang pamilya ko, ganon. So, what's the difference? O siya isang police officer. He can command, he can mobilize his men to protect his family, diba? Yes. So, it's a very cheap para excuse for a police officer must show that he is the police regional director of Region 11. Partner, no? At nakita naman natin kung yung kasalukuyang kaganapan ngayon sa KOJC ay nagpapakita lamang na kinakailangan ng pagbabago o transformation sa ating Philippine National Police. Dahil hindi lang naman si Torre nagpapakita na wala na talaga sa tamang pagkikilos at tamang pag-iisip ang ating kapulisan. Even ang kanilang aksyon, lahat ang kanilang personalidad na hindi nararapat. Kaya kinakailangan baguhin talaga o buwagin ang tanggapan o magkaroon ng bagong uri ng ahensya na dapat sumusunod talaga sa tama. Dahil sa kasalukuyang nakikita natin ngayon, hindi lang si Torre, pati itong si Patay, na talaga naman bastos, walang respeto, hindi professional. Hindi ito magandang modelo para sa ating mga bagong nagpupulis lamang. Isipin mo, ikaw papasok ka sa pagkapulis tapos ganito ang iyong makikita. Tapos halos lahat ng kapulisan, pati mga kababaihang pulis dyan, ay hindi na tumatalima sa ating batas. So napakalinaw na kinakailangan talaga ng pagbabago ng ating ahensya sa ating Philippine National Police. Pero Brenda, maaari mo ba kaming balitaan din sa naganap na pagbisita kasama yung mga mainstream media, yung itong Torion versus Torre na mga statement na kung saan hinamon ni Torre at hindi naman magawa-gawang ipakita yung basement na nandito. Kasama nga rin po natin ang mga mainstream media. Yes. Kagahapon, partner Franco, nagkaroon ng press conference ang KOJC legal counsel si Attorney Torion, at yun nga dun sa at the end of the press con nag-request itong mga isang member ng media, why not allow us entry into the KOJC compound at para nga daw makita nila yung basement at saka yung katedral. So, in the spirit of truthfulness and fairness, nilid pa si Attorney Torion ang nag-guide sa mga miyembro ng media, mainstream media, kung saan pinakita talaga ni Attorney Torion na hindi mapasukan ang JMC basement kasi 2 o 3 ang entry and exit point. So yung entry doon sa may JMC, meron doong exit doon sa may JMC din na pwede kang lakarin mo lang yun Napakaikli lang nung basement na yun. At meron din yung ika-3rd na entry o exit point sa middle ng JMC building. So yun, pinuntahan lahat ng ating lawyer kasama ang mga media to prove na hindi talaga sila pinapapasok kasi binarikadahan yun ng mga armed policemen. Armed policemen na
na agad-agad na-alert sila tapos hindi talaga pinayagan na pumasok ang mga media. So andun lang sa pinaka-entrance, yung pinaka-ano lang, harapan lang ng ng hagdan na pababa kasi pababa yun na basement. Pagkatapos nun, after ma-prove ng media na totoo sinasabi natin that we are not allowed access to the basement, nag-proceed ang media at saka si Attorney Torion sa katedral. Yung ating katedral na nakita nila na kinordon. May cordon eh. Tapos yung mga media, kinuhanan nila, makita naman sa kanilang mga sariling network, na hindi talaga tayo pinayagan na may access sa tatlong pinto or canopy ng ating katedral doon sa first, second, and third canopy. Umikot pa talaga. Sa ilalim ng init ng araw, umikot ang mga media at saka si Attorney Torion to prove na hindi talaga tayo pinapapasok sa ating katedral. So yun ang katotohanan. At na-prove yun ng mga media by their very own eyes. So it is in contrast sa issued na TPO ng RTC Davao na kung saan sinasabi na remove all barricades, all blockade, and all mga structure na nakakahadlang sa ating pag-exercise ng ating religious activities. So, diba, napakalinaw na violation talaga ng batas ang ginawa nila? Correct, partner. At makikita natin na wala nang kawala ang mainstream media dito. Hindi na sila makakagawa ng kung ano-anong storya dahil malinaw sila mismo ang naka-witness kung paano binabalahura at nagsisinungaling ang ating Philippine National Police, especially statement ni Torre na talaga naman yung lagi nilang ginagamit, yung lagi nilang narrative, yung kay Torre. Pero this time ay talaga naman nakikita natin kung paano nagsisinungaling ang pambansang pulisya sa kasalukuyang kaganapan sa KOJC. Pero this time, partner, maganda panoorin po muna natin ang naging statement din ng isang butihing congressman, si Kong Marcoleta, patungkol sa CHR. Let's watch this. Okay, habang hinahanap pa, partner, ano pa ba ang sitwasyon dyan ng kapulisan? Kamusta naman yung gate natin sa Emerald? Mas maluwag pa rin ba o malaya pa rin bang makalabas-pasok ang mga iilan sa mga bagay na kanilang, yung ipinupuslit niya? Yung graba, maliban sa graba, ano pa ba yung mga nakita mong hindi dapat ipasok sa loob ng compound? Ang partner Franco, yung gate natin, yung Emerald Gate, ay babantayan ng dalawang file ng kumbaga linya ng mga pulis. Isang linya on both sides. So, just imagine, ang pagpasok ng lahat ng mga papasok ng KOJC workers and members, mga pababae, lalaki, dadaan sa harap na para ka nagpo-procession sa harap nila ng mga pulis. Tapos, yun nga, yung kanilang terms terms nila ang nasusunod. That's the purpose of Torre yesterday or the other day na kung saan kaya niya pinabuksan ng sakitan ang Emerald. Kasi doon sa kabilang gate natin, pumapasok sila ng screen kaya walang kawala ang kanila pinupuslit. Dito, nabuksan yung ating Emerald Gate. There was no ang ginagawa pa nila, pag puslit nila noon sa mga bag na katulad nung kagabi nangyari, itinatakbo nila. Mahilig silang tumakbo. Napakaano sila, para silang mga para silang mga kriminal na takot na mabisto yung kanilang mga kung ano man yung kanilang sinatagong krimen ba or gagawing krimen doon sa loob ng KOJC Cathedral. Brenda, maitanong ko lang, di ba kahapon nga sa presko ni Attorney Torion, talagang tinanggap niya yung hamon nitong Torre. Meron ba siyang, pagkatapos nito, pinakita niya sa mga media na totoo na talagang may paghaharang pa rin na ginagawa ang mga pulis sa sarili nating katedral, pati na rin sa JMC. Meron bang naging tugon itong si Torre sa pagtanggap na hamon ni Attorney Torion? So far, wala pa akong datanggap na information. Pero kahapon, ito pa, Partner Cherry, Yes. to answer that one. Yung kahapon ng after ng press ko, so dumilim na, prayer tayo
kanang atong prayer every 6 p.m. So nung yung 6 p.m., 3 p.m. prayer, alam mo kung gaano kabastos ang itong si General Torre, no? Yung kanyang tape message, yung kanyang tape press conference, pinaulit-ulit, isinasabay niya sa prayer time natin yung kanyang napakalakas na LRAD. So yun yung isa ring violation kasi 'di ba? Sa Bill of Rights na kailangan ang karapatan natin na sa isang malaya freedom of religion, kailangan hindi ma-offend yung religious feeling ng mga faithful. Pero anong ginagawa niya? Prayer natin sasabayan ng kanyang tape message. Paulit-ulit yon. Every prayer isasabay pa talaga nila. Tapos ang sinasabi niya na kesyo daw puro paninira kay pastor, sasabihin niya na yun alias Amanda daw dapat kampihan daw ng mga kapulisan, tapos daw ang mga kapulisan wag daw ma-discourage, tapos gina-demonize nila tayo kung ano-anong sinasabi niya na paninira sa KOJC at saka sa SMNI. So ganun yung kaniyang mga ginagawa after ng press conference natin. As to yung kung meron siyang reaction doon sa siguro naghahanda pa sila ng namang kanilang ihahabi na kasinungalingan ng kanilang tagapagsinungaling or tagapagsalita, I mean. Okay, Brenda, kasi nagkaroon 'di ba ng hearing ba sa pangunguna ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta, kung saan iginigiit nga sa Commission on Human Rights na aksyonan agad yung patong-patong na paglabag ng PNP sa KOJC compound. At nakakapagtaka kasi sa sugot ng CHR na hanggang ngayon patuloy pa rin ang kanilang ginagawang investigasyon. Malinaw pa lang naman, di ba Brenda, na sa unang araw pa lang o August 24 na pagkubkob nila dyan sa KOJC compound, ang dami nang nilabag na mga human rights sa pangunguna ng mga PNP. Kasi unang-una, tear gas pa lang. Tapos yung mga battle gear ang mga pulis, armado sila. So tayo walang kalaban-laban, pero ilan ang nasaktan sa atin o mahigit o nasa halos sa 6 na po, isa pa yung namatay. So sa unang araw, walang nakita ang CHR doon. Ano naman ang naging reaction nila? Kasi kahapon, napanood natin, sabi nila hanggang ngayon, patuloy ang investigasyon. Nakakaloka. Walang silbi ang CHR, Partner Cherry. Sa totoo lang. Correct. They deserve a zero budget. Wala silang pulos, wala silang silbi. Sorry na lang, pero ganun talaga. Kasi Commission on Human Rights, sa kahit i-check mo ang history, no? Yes. Yung kanilang pinagtatanggol na na rights ng criminal, rights ng mga leftist, ng mga CPP, NPA, NDF. Tapos yung ngayon na napakalinaw na violation ng human rights, yung pananakit ng mga pulis. Ngayon, asan sila? Investigate pa rin. Tapos sasabihin nila kay Congressman Marcoleta na nung tinanong sila ng Congressman Marcoleta na anong magagawa nyo sa laban sa PNP. Sabi ng CHR, wala kaming power over PNP. Wala daw silang kapangyarihan. Ang kanilang magagawa lang is titahin. I-advise na sabihan na mali ang ganito. Anong pulos? I mean, anong silbi na nasabi ninyo? So, pwede namang marami namang ahensya pwedeng magsabi ng ganyan. So, yes. Sana kung gano'n na nga lang ka-inutil ang kanilang ahensya, di sana na lang nag-strong na lang sila ng kanilang panindigan na bawiin na lang sana nila na at the very start nagsabi na sila ng kanilang stand na mali yung ginagawa ng mga pulis, na is against the basic human rights ng mga Pilipino, di ba? Yes. Obviously naman, partner, ang connivance ng PNP at saka CHR. Dahil ang pinapanigan ng CHR is yung kapulisan natin. Kasi nagkaroon sila ng statement pero in defense sa human trafficking. Yun yung kanilang pinupuntuhan patungkol sa human trafficking na inilalabas ng pulis na makikita natin kung sinong side ang tinututukan lang ng CHR. Pero pag hindi pabor sa kanila, even though na tahasan na, sobra-sobra na ang kanilang panggagahasa ng karapatang pantao sa KOJC, ay takip o sarado ang kanilang mga mata at nakatutok lang sila kung ano
ang gusto ng Philippine National Police. Obviously, since the beginning of time pa na mayroon si HR, nakita naman natin kung paano rin nila human rights activists na kanilang tinutulungan. Yun nga, bagay na nabanggit natin, yung mga NPA, yung mga pumapatay ng tao. Yun yung kanilang mga tinutulungan at hindi na bago sa atin to. Yun yung tagapagtanggol ng mga mamamatay tao. Alam naman natin karamihan sa Commission on Human Rights. May kita mo kung sino dinidepensahan nila. Kadalasan dito, yung mga NPA. Gusto nilang ilabas, gusto nilang sabihin na ganito, ganyan. Kabilang na dito yung iilan sa mga party list natin na nandyan sa Kongreso na instead na ipagtanggol ang karapatang pantao, ay sila pa nagiging dahilan para iluklok ang mga kabataan sa tiyak na kapahamakan. So nakita natin like yung connivance ng iba't ibang government agencies, Department of Justice, andyan ng PNP, and pati yung force na rin ng iba pang security agencies natin dyan na talaga naman lumilinya na rin sa gusto ng PNP. At ito, kabilang na ng Human Rights, Commission on Human Rights, at iba pang tanggapan. So, the fact na alam natin ang Pangulo ay isa sa minamanipula sa mga ganitong uri ng gawain sa ating pamahalaan, ay tila wala na tayong nakikitang tao na kakampi pa, bagkos ang ating Diyos Ama lang. Dahil nakikita naman natin na hindi tayo pinapabayaan. Di ba? Yes. Bawat galaw nila dyan ay talaga naman kalkulado, tansyado, kahit walang gamit na armas, kahit walang gamit na mga devices, sila gamit nila lahat, even mga military hardwares and everything that they have there. Nakita naman natin ang iba't iba na parang isang uri ng Apache din na papalipad-lipad. They have the choppers, they have all the devices they need para i-totally demonize and to make propagandas and to really do something about or do away the kingdom, pero wala silang magawa dahil nakikita naman nila na ang pagsisinungaling talaga ay mahirap idepensa dahil isa nga itong kasinungalingan. Partner. Yes, partner. No, there is. All I could say is there is something wrong with the moral compass ng mga agencies natin, especially itong Commission on Human Rights and Philippine National Police. Why did I say that? Yung moralidad nila ba, hindi nila alam what is right and wrong, what is righteous and unrighteous. Kasi napaka-obvious naman na paglabag na ng human rights yung nangyayari. Both the PSCHR knows that. They knew that na mali talaga eh. Pero alam mo na they are twisting that para masakto or maswak doon sa kanilang interest. And ang pa dyan, what is alarming is na ay break down ng ating moral fiber ng ng Pilipinas, mga Pilipinong ordinaryo. Correct. Pero yung mga nasa Partner. Yes. Medyo nawawala ang yung signal, partner. Pero babalikan na po namin kayo, partner Brenda. At patsamala po muna nating panoorin